112 million campaign donations ni Marcoleta naglahong parang bula. Simple lang ang kwento. Lahat ng kandidato pagkatapos ng eleksyon, kailangan magpasa ng isang dokumento na tinatawag na Statement of Contributions at Expenditures o SOSE. Ito yung parang financial report mo sa kampanya, kung magkano ang natanggap mo at kung magkano ang nagastos mo. Kailangan itong gawin ng under oath, ibig sabihin, totoo ang lahat ng nakasulat. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga aksyon ni Senador Rodante Marcoleta. Ayon sa kanyang isinumiting SOSE para sa senatorial elections noong ika-12 ng Mayo 2025, ang dineklara niya ay zero campaign contributions. Ibig sabihin, wala siyang natanggap na kahit isang kusing na donasyon. Pero teka, pagkalipas ng ilang buwan, noong ika-7 ng Nobyembre 2025, may interview siya sa TV. At doon, sa harap ng publiko, inamin niya na nakatanggap siya ng 112 million pesos na campaign donations. O diba? Sa isang banda, nakasulat sa opisyal na dokumento niya na zero. Pero sa interview, 112 million pala. At dahil dito, nagkaroon siya ng kasong perjury. Bakit perjury ang kaso? Dahil sa matinding discrepancy na ito, ang mga grupo tulad ng Kontra Daya at Advocates for Public Interest Law ay nagsampa ng perjury complaint laban kay Marcoleta sa Office of the Ombudsman. Ano ang perjury? Sa simpleng salita, ang perjury ay ang sinasadyang pagsisinungaling sa ilalim ng sumpa. Kapag pumirma ka sa isang dokumento at sumumpa ka na totoo ang lahat na nakasulat doon, tapos alam mo namang hindi, yan ay perjury. Bakit sinasadya? Ang mga nagsampa ng kaso ay nagsasabi na alam ni Marcoleta bilang isang abogado at matagal ng opisyal ng gobyerno na kailangan niyang maging totoo sa kanyang SOSE. Hindi niya pwedeng sabihin na nakalimutan ko lang o nagkamali ako ng sulat. Ang mas nagpapabigat pa sa kaso ay ang umano'y dahilan ni Marcoleta kung bakit niya idineklara ang zero contributions. Sabi niya sa interview, mapipilitan akong gawing zero kasi kung maglalagay ako ng amount, mapipilitan akong ideklara pa isa-isa kasama yung identity. Ang problema dito, ayon sa mga nagsampa ng kaso, ito ay isang malinaw na pag-amin na sadyang itinago niya ang kanyang mga donors. Sa batas, kailangan mong ilabas ang mga nag-donate sa kampanya mo para maging transparent at malaman ng publiko kung sino ang mga nakikinabang o naka-impluwensya sa politiko. Kung sadyang itinago mo at sumumpa ka pa na wala, yan ang tinatawag na panduloko sa sistema at sa publiko. Ang kaso ay nasa Office of the Ombudsman na ngayon. Sila ang nag-iimbestiga kung may sapat na ebidensya para ituloy ang kaso at iakyat sa Sandigan Bayan, ang anti-graft court para sa mga opisyal ng gobyerno. Ito ay isang paalala na ang transparency sa pagpapasa ng mga dokumento ng gobyerno, lalo na ang may kinalaman sa pera at eleksyon, ay napakahalaga. Hindi ito pwedeng baliwalain dahil ang pagsisinungaling sa ilalim ng sumpa ay may kaakibat na malaking parusa. Abangan natin kung ano ang magiging resulta nito.